Hi Tagalog Movie Recap. Dito ngayon ay ipapaliwanag ko ang isang pelikulang tinatawag Batang Babae sa Basement 2021. Isang teenager na babae na nagngangalang Marie na nagkakaroon ng hirap sa paghinga ay niyakap ng isang babae sa likurang upuan ng isang kotse at isinugod sa ospital ng isang lalaki driver. Pagkababa sa ospital at habang dinadala ang dalaga sa loob ng lalaki, nagbabala sa babae na hindi umimik. Sunod naming nakita ang isang pamilya na kumakain sa isang mesa. Si Don at ang kanyang asawang si Renee ay nagpapalaki ng dalawang mga anak na sina Amy at Sarah. Si Sarah ay suwail at palihim na lumabas sumayaw sa isang siga kasama ang kanyang motorsiklo nakasakay sa boyfriend. His name is Chris and he also plays the guitar. Kinakanta niya si Sarah ng isang kanta at sinabi yun sa kanya mahal niya siya. Pag uwi ni Sarah kinaumagahan, asar si Don at sinisigawan siya anak na babae. Sabi niya hanggat nakatira siya sa kanya bahay ay susundin niya ang kanyang mga tuntunin. Nagplano si Sarah kay Amy at Renee ta umalis sa kanyang sarili kapag siya ay naging 18. Narinig Don ang usapan at naghahanda kanyang bomb shelter sa basement. Balak niyang ikulong ang kanyang anak sa loob kaya hindi niya kayang iwan siya habang si Renee ay nasa labas ng shopping. Don nagtatanong Sarah para tulungan siyang ilipat ang mga gamit sa basement tapos nilock niya siya at ni-soundproof ang silid. Siya ay literal na nakulong sa isang bomba, masisilungan at walang daan palabas. Puno ng damit ang bin. Nakakakuha tayo ng day counter. Ito ang unang araw ng marami pang darating. Parang hayop na nakakulong si Sarah. Ang keypad ay may 3 pagsubok bago pag-shutdown ng sirkulasyon ng hangin. Gumagamit si Sarah ng mga kaldero para umihi at kumukuha bawat pagkakataon na sumigaw ng tulong at lumaban para makalaya. Sinasabi sa kanya ng Don nakikitain siya mga pribilehiyo at pinaparusahan para sa kanya pag-uugali. Tapos ginahasa niya ang sarili niyang anak. Iniisip ni Renee na tumakas ang kanyang anak at tumawag ng pulis. Don at Renee talk kasama ng mga pulis na ang tingin ni Sarah ay isang takas at wala na silang magagawa dahil siya ay 18. Araw na si Sarah ay bagbog at bagbog. Iniisip niya si Chris para kunin ang sarili niya sa trauma na kanyang nararanasan. Ironically, nagpapakita si Chris sa tanong Don tungkol sa kung nasaan si Sarah. Nagsisinungaling si Don at sinabing tumakbo siya kasama isa pang lalaki na nagngangalang Stevie Day 21. Bumaba si Don. Pilit si Sarah ang pagsusuot ng pulang damit ay nagbibigay sa kanya ng birthday cake at tinanong siya kung ano siya gusto. Sabi niya gusto niyang palayain sa na sinasabi niyang masyado pang maaga. Tapos humingi siya ng TV na sinasabi niya kailangan niyang kumita. Tapos humingi siya ng orasan. Sumang-ayon siya at pinalapit siya. Malamang ginahasa na naman siya. Day 38 dahil sa susunod na pagbaba niya ay handa na siya at inaatake siya ng pansamantalang sandata. Ang isang corned beef ay maaaring naiilawan na nakakabit sa ilan kahoy, ngunit madali niyang naiwasan ang pag-atake at binubugbog siya at malamang ginahasa na naman siya. Fast forward mula araw 39 hanggang araw 354 na buntis si Sarah sa tatay niya bata/ate. Inihahatid niya ang kanyang sanggol ng walang medikal tulong o wastong medikal na kalinisan. Gumagamit siya ng nursing book para maghanda para sa sanggol. Pinangalanan niya ang sanggol na Marie. Makalipas ang ilang taon ay pinalaki siya ni Sarah anak at buntis din siya ulit. Lahat sila ay nakakulong sa isang basement magkasama at mayroon lamang ang isa't isa. Parang kumalma si Sarah at kinausap Don kahit na nag-aalok sa kanya ng tsaa kapag siya ay bumisita. May promosyon si Don at sinabi yun magkakaroon siya ng bagong opisina. Binigyan din siya ng ilang basic mga pangangailangan tulad ng isang table, cupboards, a mattress, etc. Tinanong siya ni Sarah kung siya maaaring palayain ang mga ito, kung saan siya ay tumugon galit na galit, ngunit kalaunan ay binibigyan niya sila ng isang TV bilang isang regalo sa Pasko. Year 7 nanganak si Sarah ng isang lalaki nagngangalang Michael at lahat ay nakatira sa basement. May sakit daw ang anak na si Marie at nagbibigay ng ilang pills si Don, pero sabi ni Sarah hindi sila para sa mga bata at hindi alam kung ano ang magiging dosage. She demands Marie need a doctor, pero Don umalis lang. Hinahanap pa rin ni Chris si Sarah at ibinahagi kay Amy ang mga kasinungalingang narinig niya madaling araw tungkol sa ilopong ni Sarah kay Stevie. Aminado si Amy na ang kanyang ama ay naging abusado sa kanyang ina at iniisip iyon may ginawa ang Don sa kapatid niya. Pagkatapos ay hinarap niya ang madaling araw at inaakusahan siya ng paggawa ng isang bagay. Gusto ni Renee na mag-private investigador na nagset ng madaling araw. Nagtatalo sila at ibinagsak ni Don ang basement niya. Mga susi kinuha sila ni Amy at sinilip ang paligid basement lamang na mahuli ng isang agresibong madaling araw. Si Sarah ay may pangatlong anak na lalaki na pinangalanan Thomas at kinumbinsi si madaling araw na umalis sa sanggol sa doorstep na may isang tala mula sa ang kanyang paghiling na alagaan ang kanyang bagong pang-anak. Baby, iniwan ng madaling araw ang sanggol para hanapin ni Renee. May nakita siyang mas maliit na note na iniwan ni Sarah. Humihiling sa kanyang ina na tumawag ng pulis dahil siya ay nakulong sa basement.
taon ang mga anak ni Marie at Michael ay lumalaki, mayroon silang social anxiety mula sa pagiging nakalok sa isang basement bunker ang kanilang kabuuan buhay. Hindi nila maintindihan kung gaano kakilakilabot ang sitwasyon talaga nila. 17 na taon sa walk-up ng basement, napansin nila ay tumagas sa kisame at magsimulang maghukay paglabas nila gamit ang isang kutsara. Samantala, may bonding time si Renee kasama ang apo na si Thomas. Magdamag si Sarah sa paghuhukay niya, buntis din ulit. Ang butas ay humahantong sa harap ng bakuran at siya kumikislap ng ilaw na hudyat ng isang kapitbahay para sa tulong kapag ang kapitbahay ay pumunta sa harap ng pintuan at sinabi sa madaling araw na bumaba siya at binubugbog ang kanyang buntis na anak na babae dahilan sa kanya sa pagkakuha. 18 taon sa pagkabihag, pinunan ni Don si Sarah tungkol sa isa pa niyang anak na nakatira sa itaas. Pinangalanan nilang Thomas. Ginagamit niya si Thomas para maging Marie at Michael laban sa kanilang ina. Hinihiling nila na palabasin sila ni Sarah. Hindi matanggap siya, freaks out at collapses sa umiiyak sa sahig. Iniisip niya ang boyfriend niyang si Christopher at ang pagmamahal na ipinakita niya sa kanya. Sinabi ni Sarah sa kanyang mga anak ang totoo. Madaling araw ang mga bata ay maliwanag na nalulula. Si Marie ay asthmatic at may problema paghinga dahil sa limitadong supply ng hangin ng basement. 19 years doon bumaba sa basement at may argumento kay Sarah tungkol sa pagrarasyon ng pagkain. Nagalit si Michael at sinubukang bugbugin dun, lalo lang siyang nagagalit. Above ground dun isn't doing so great. Alinman palagi niyang inaaway ang asawa niya, natanggal sa trabaho niya at nasa bahay niya pagreremata. Pagod na siya sa pag-aalaga kay Sarah at ang mga bata at funnel carbon monoxide sa basement sa pamamagitan ng pag-iingat ng kotse. Sinimulan ng mga air vent gamit ang isang hose habang sila matulog. Nahuhuli ni Thomas ang madaling araw sa garahe at nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang lolo. Ang bukang liwayway ay may pagbabago ng puso at hindi patayin sila. 20 years na si Marie ay may problema sa paghinga at may asthma attack kaya siya nangangailangan ng medikal na atensyon. Nagmamakaawa si Sarah kay Don na ihatid sila sa ospital at tinawag pa niya itong tatay. Sinugod niya sila sa ito ay ang parehong eksena na nakita namin sa simula ng pelikula. Naglalaban ng mga doktor para iligtas si Marie. Si Elizabeth Rome ay gumaganap bilang isang nag-aalalang doktor at nagtatanong tungkol sa medical history ni Marie. Hiling ni Sarah na pumunta sa banyo at ayaw siyang pakawalan ni Don. Nagbuhos siya ng tubig sa mga papeles ng madaling araw at gumagawa siya ng paraan upang humingi ng tulong habang siya ay nakakakuha isang bagong anyo. Sinabi ni Sarah sa doktor ang lahat. Ang bukang liwayway ay inaresto at itinapon habang buhay. Kinilabutan si Renee na malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang anak na babae sa kamay ng kanyang asawa sa kanyang sariling bahay. Magkakasamang lumipat ang pamilya. Motorcycle Chris ang nagpakita at kumuha Sarah out para sa isang picnic. Pinag-uusapan nila ang kanilang teenage plans para sa kinabukasan at humihingi ng tawad si Chris sa hindi pilit na hinahanap si Sarah tapos sabay silang sumakay. Ikaw